Kung buti nga, kung i-declare tayo ganyan kaysa na itapon natin yung buong konstitusyon, gusto nyo ginagago tayo Laki respeto sa konstitusyon. Ganon. Di kami, wala na rin respeto sa konstitusyon. Gusto nyo gaguhan? Mas gago kami sa inyo. Ano gusto nyo ganon? Wala nang konstitusyon. Gusto nyo ganon? Sige, i-appoint namin. Wala na succession. Wala na, i-appoint na lang namin. Inday Sara, presidente ka na. Gusto nyo, ganun na lang wala na succession. Effective immediately, Bongbong Marcos, you are fired. Lahat kayo, boom. Effective immediately, Congress, Senate, shut down, NBI, AFP, PNP. Gusto nyo, ganun? Sabi sa inyo, black hole nga Unpredictable Hindi mo alam kung ano na sa kabila Gusto nyo umabot tayo sa ganun, go ahead. Baboyin nyo pa kami. Baboyin nyo kami. At yung mag-attempt sa akin, mag-ingat kayo, baka mapadali kayo yung black hole ninyo. Okay. So, maraming salamat sa inyo. Pantero, it's time to shake them off. Yung mga langaw. In-expect ko yun Pupursahin nyo talaga. Grabe, no? Yung pagkasakim ninyo sa kapangyarihan, tsaka sa pera, talagang hindi nyo na nakikita yung logic, Talagang gusto nyo, puwersahin na tanggalan Sara, impeach ang Sara. Ang hirap naman dito sa mga, may nabasa pa ako na nagsasabi, pagka na-impeach daw si Sara, nandiyan pa raw si Pulong tsaka si Bastet, sila yung tatakbo. Magic! Ano ba logic meron kayo? Mga kababayan. In the first place, hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Hindi dapat. Parang tinatanggap natin, ganun na lang, hook, line, and sinker na. Kaya nilang barumbaduhin yung ating mga sistema para lang masunod na yung gusto nila. Kasi pag na-impeach ang Inday Sara, panalo sila. Panalo sila. So, the time doesn't call for a Pulong or a Baste. Wala akong, I have nothing against you. No? It's not your time. Maybe in the future. It is now the time of Inday Sara. No? So, rise above. Ang nga dyan be the fiery furnace hero. You won't be scratched. You won't be burned. Ang dyan, we shouldn't let, while we want to see if Sara is guilty or not, we want to see that. We want to see the process. And I know in the end we will be convinced that she is not guilty, and then pinipilit siyang maging guilty. Because pagka ginilty nga siya, hindi na siya makatakbo sa 2028. Hindi siya pwedeng maging presidente ngayon. In the event na kinakailan tumayo at palabasin na wala na si BBM, hindi pwede si Inday Sara ang spare tire. It's gonna be Soto. So yung game plan na nakikita namin. So kung kunyaring si Inday Sara ginilty, dapat talaga yung convincing na guilty. Pero yung may shred of a doubt na ginago tayo, pinipilit nila at ginagawa nilang tanga ang taong bayan, stupido. Be open kung makikita ninyo talaga na may rason si Inday Sara na maging guilty. Tama ba yung mga argumento o wala sa katiting yung lilitaw at lilitaw ang katotohanan dyan. And then I hope na you will come out of this trial, mga kababayan, na okay. So, nandun tayo sa trial, and then something happens, and then tumayo taong bayan. Mukhang tatayo ang taong bayan Mukhang tatayo. Yun thinking ko, nagmamasid lang AAP, PNP, yung mga matitino dyan, tatayo rin with the taong bayan. Yun yung nakikita ko Kaya walang takot. God is with you. Wala.
kawawa sila. Ang ano dyan isang tayuan lang yan. Kaya huwag kayo nainip mga kababayan. Isang tayuan lang. Malapit na to Impeachment na magbobotohan na Itatransmit na sa Senado O by hook or by crook, transmitted sa Senado. Senate judges na sila. And then, here you are. Manonood na tayo ng impeachment. Well, ginagawa nila yung gusto nila mangyari. Now, meanwhile, ang gusto nila, 2 years pa si Bongbong Marcos. Sa 4 na taon, wala nangyari. Gusto pa nila 2 taon. Mihirit pa no? O, para ensure yun, hindi siya patanggal, Inday Sara, wala. Impeach siya. And then, 2028, wala rin siya, hindi siya pwedeng tumakbo. So, panalo yun. Kaya kakampi-kampi yan. Kampi-kampi na yan. Ang kakampi lang ni Inday Sara, taong bayan. Kayo. Tayo. Tayo lang kakampi. Prinsipyo, dangal, dignidad. Ang ating nang kataya dito, kinabukasan natin. So, you have to make a choice, mga kababayan. We have to make a choice. So, I know we will make the choice. Fast forward nga tayo And then when we make that choice, ayun na, merong stupid son of a bitch na tumayo na, pucha, yan na, talaga, yan na. Tapos lumabas din ng tao. Lalabas din ng tao. Kasi yan na yung husgahan. Endgame na yan. Yan na yan. And nakikita ko rin na maglalabasan din yung iba. Mga leader, etc. Ayaw maiwan Walang gustong maiwan. Ang magkaalaman yan. Magkaalaman yan. Ngayon, kung kunyari may mga mauna dyan, mga sikat-sikat, mga mauna, go ahead, mauna kayo. Mauna na kayo. And then, ano yung susunod na mangyayari? Yun tayo. Fast forward tayo. Anong dapat ang gawin ng mga kababayan? Unang-una, kung saan man yung tayo mapunta, kung Inday Sara man ang maging bagong proklamang presidente, o kaya something happens, merong tumayo dyan na isang general na pagkikinggan ng tao. Ewan ko, malabong mangyari yun. Test to be Inday Sara Tapos noon, merong o kaya may body, maghunta. Biglang naglitawan itong mga nananahimik. Biglang lumitaw, boom, boom, boom. Meron na pala silang organized na Revolutionary Council. Yan. Ewan ko pa rin, hindi ko pa rin naisip yung ganun Pero it's a thought na posible, no? Na hindi natin alam, may nagkukwentuhan na, naguhuntahan na, nag-uusap, nagko-connive, ayan na, nagko-coordinate sila. Merong general, merong civilian, mga retired na mga justice, mga ganun ba. Mga key people who, the intent of which is be credible as a group para when you present it to the people, wow, credible. Yan. I don't know if the people will accept that. Depends in undergoing through this impeachment trial, no? Basta, ang sa akin when you have God with you, wala, ikaw yan. Presidente ka. When God is with you and the people are with you, presidente ka. And Bongbong Marcos will be hiding somewhere o kaya will be going abroad, lahat itong mga politiko na to. Kaya nga, doon sa sigaw natin, yung pag-fast forward natin, ayun na yung mga tao, sigawan na. Lahat ng armed forces, PNP, we take command. No? Kasi mayroon pang vacuum Hindi pa malinaw, hindi pa nakasworn in yung Inday So tayo mag-take command. We take command. We fire everyone. Fire kayo. So when we take command, we become the sovereign commander. Kaya in-explain ko previous vlogs na in-explain ko sa armed forces. The Constitution does not explicitly tells us ang pagkakaintindi natin sa schooling, sa academy, etc. sa armed forces, Commander-in-Chief, tapos nun, AFP, Chief of Staff, PNP, Chief of Staff, Commander-in-Chief. Pero ang hindi na-explain sa inyo, logically, na I'm trying to explain, Commander-in-Chief,
sovereign commander. Tama ba yung logic? Sino naglagay sa presidente ng Pilipinas? Ba't naging commander-in-chief yan? Sino naglagay? Wow, taong bayan. Saan galing yung power ng presidente ng Pilipinas? The power to govern, the power to be the executive, the power to be the chief executive officer. Kumbaga sa kumpanya. Sino nagbasbas? Pucha, sovereign Filipino people. Tinawag niyo commander-in-chief. Then, may mas commander pa pala sa commander-in-chief. Kasi tayo naglagay dyan eh. Sino pwede magtanggal dyan? Tayo rin. Tayo rin. In an election. Every 6 years. We have the choice. Tanggalin natin na. Palitan na. Or, merong ano pa. Or, tayo as a people, tanggalin natin yan. Bakit? Wala naman sa Constitution yun eh. Pero the Constitution of 1987 is a revolutionary constitution. Na, kumbaga sa ano, shows the power of the Filipino people over all of this. Kaya kung may commander-in-chief ka, meron ka sovereign commander. And doon sa preamble natin, nakikita mo, meron tayong tinitingala pa na isa pang commander. We the sovereign Filipino commander, so parang we the sovereign commander, imploring the aid of Almighty God. May supreme commander. So supreme commander, sovereign commander, commander-in-chief. So pagka, kunyari, we start the ball rolling, we stand up and rectify the situation of this country. Why? Because nakita natin what is in trial here is our people, our future, our country. And we cannot just sit down taking all of this na sinusubos nila sa atin na mali. Kaya kayong mga nasa gobyerno, mga ina nyo, huwag kayong masyadong mag-assume na susubuan nyo kami and then tatanggapin namin. Mali. Gagalit kami kasi ginagawa nyo kami tanga. At kayong mga nandyan, nakaposisyon, matibag, NBI, isipin nyo kayo nandyan dahil sa in-appoint lang kayo. Isipin nyo yung nag-appoint sa inyo, kami rin ang naglagay. Kaya isang bagsak kaya namin tanggalin kayong lahat. Kung aangas pa kayo, kaya namin isara lahat kayo, mga animal kayo. Buong NBI pwede namin isara. Kung walang magpapakita dyan ng matino, isasara namin buong NBI. AFP, PNP, walang magpapakitang matino, isasara namin buong AFP, PNP. Ganon din, Congress. Ganon din, Senate. That is the power of the Filipino people. Kaya kayo, mga kababayan, dapat alam niyo yan. The power of the Filipino people. The Constitution, sinabi, all government authority emanates from the people. Bongbong Marcos will not be president if the Filipino people, as a majority, voted for him in an election. He was proclaimed majority, 31 million. Ganon din Inday Sara was proclaimed the vice president, 32 million. Now, here we are. Ba't nagkaaway ito? Itong dalawa. Sino ba nagsimula? Itong gago kasi. Itong Bongbong Marcos. Bakit? Gago ba si Inday Sara? Gago ba mga Duterte? Nananahimik nga. Sinabi lang ni Duterte, bangag yan eh. Binoto nyo yan, bangag. So tuloy nga daw niya yung ginawa ni Duterte. O anong ginawa niya? Nangako na nangako. Wala namang ginawa. O tapos doon, pinadala sa Hague. Matapos ipalibig ng tatay niya, pinadala sa Hague itong matanda. And then ngayon, binibira nila impeachment si Inday Sara. Di ba napakawalang yan yung gago na yan? Ng presidente na yan? Kaya nga sabi ko, dumadama lang kayo because we allow it. And this impeachment will convince a lot of Filipinos that you have gone overboard. Binaboy nyo masyado yung justisya natin, binaboy nyo yung mga korte natin, binaboy nyo yung mga institusyon natin, binaboy nyo yung Pilipino, ninakawan nyo na ngayon. Gusto nyo pang tumagal kayo dyan sa serbisyo. Gusto nyo tanggalin yung tanging tao na politiko ngayon, na tanging tao, na nagkataong vice president, nagkataon siya ang anak ng dating presidente, nagkataon na siya ang pwedeng tumayo para linisin yan. Takot kayo sa kanya, kaya pinagtutulong-tulungan nyo ngayon.
Hayaan nyo mga kababayan, fiery furnace nga eh. Di ba? Ano nangyari doon sa mga naglalagay ng panggatong? Sunog! Sino ba yung nanggagatong ngayon? Ay, nako. Ang sarap panoorin, ano? Sino nanggagatong ngayon? Sino naglalagay ng panggatong? Para masunog ang Inday Sara. Ano nangyari doon sa mga sundalo na nagatid sa kanya sa loob ng furnace, doon sa 3 na Hudyo? Sunog! You just imagine that. And then in the end, yung hari mismo nag-decree, walang magsasalita ng masama sa Diyos nila. Because it was proven. Imagine, how can you explain that in science, no? 7 beses yung lakas ng apoy, sunog yung mga nasa labas, pero yung nasa loob hindi nasunog. And then, 3 sila, may kumausap sa kanila, 4 sila, binilang. 1, 2, 3, 4. Ba't naging 4 yun? 4! 4! Oh, putsang na, ibang klase yung Diyos niyan, ano? Sipin nyo tao, hindi natusta. Inasal sana yun eh. Lechon, kawali. Times 7, sunog pa. Parang longganisa na nasunog, ano? Pero, can you just imagine the power of God, ano? He can work against science. And not even science can explain. No earthly authority can fight God. Bongbong Marcos, tandaan mo yun. NBI, tandaan nyo yan. AFP, tandaan nyo yan. Lahat kayo, PNP. And when God sides with the people, which is with us right now, God is with us right now, matakot kayo. I would like to believe na yung verdict will be guilty. May babaliktad bigla dyan na, Senator. Binibilang-bilang na ngayon, di ba nagbibilangan na? Kasi tignan ninyo mga kababayan, ano? The objective here is, the very clear objective here is a guilty verdict. They control the funds of government. Government earns around 15 billion a day. 15 billion. 2 araw ka mag-ipon, 30 billion. Thereabouts. So, yung inikita kasi natin is 13 to 16 billion, ano? So, lagyan natin sa 15. 15 times 2 days, 30 billion na yan. That's enough money to go around with. Mag-down ka, actually sa 15 may down ka na eh. 1 billion down. Oh. And then, pagdating sa verdict, baksak. Pwede nga mag 30% down para bumibili ng kondo, no? O kotse. 20% down. Yeah. Tapos nun, pagka maganda yung banat mo, another down. Pak. Split down. Pero pagkabutuhan, putang na, guilty. Pak. Sige, yan na. Bagsak. Buo. May nagsabi sa akin ang 2 baka ang allocation 2 baka. So can just imagine ilang boto kailangan? 16. Yeah. 24, no? 16. Kailangan din Inday 9 na boto. So 15 yung matitira. So sa 16 na boto, mag-down ka lang ng kalahati. 16 bilang yan eh. Sino ngayon yan, recipient? Ngayon, kung yung 24 na yan, hatagan mo ng down lahat yan. Meron dyan mga solid, pero akala niyo may mga solid, baka biglang last minute. Lalo na dyan yung may mga presidential ambition. Kasi pagkakataon you see, that's why it's all, I want everyone to see how biased the system is, how faulty. Kasi pagka may presidential ambition ka na senator, at nangyari na yung ini-impeach ngayon ay isang strong presidential contender sa 2028. Very tempting May pera ka na, guilty pa ang kalaban. Dumadaan sa isip ko yun. Something's wrong. Kasi yung sistema can be corrupted.
and the intent for which the impeachment process was included in the Constitution is to make sure that the Filipino people doesn't get stuck with with an official, high official, na gago. Ang problema ngayon, ang ini-impeach, yung matino, pero yung gago ang may iwan. Anong klase sistema ngayon yan? At nagkaganon. The intent of the impeachment process is to make sure that the Filipino people are represented by their congressmen, by district, no, who will vote, and then once nakuha yung boto na yon, matatransmit yung impeachment sa Senado, who will become judges. So, hindi ka maghintay ng 6 na taon na matanggal na 6 na taon, presidente o vice president, 6 na taon. O kaya, Supreme Court, no? Yung Chief Justice, 6 na taon. Ba't kakalaim yun? Tapos doon kaya kami ganun, pwede kang magreklamo. And then, mag-file ng impeachment complaint. Ayun, may proseso. Pero kung magagamit yung proseso para pitikin yung kalaban mo sa politika, may mali. Kung gagamitin yung proseso, yung outcome ay makokontrol. Nawawala yung independence. Nawawala yung justisya. Working for the people. Kasi kaya mong laglagan mo ng manok. Sa Congress, ang tirada sa Congress, manok eh. Nung nakaraan, 150,000. 150 million, no? 150 million. 150 na manok. Ngayon, paano kalakaran ngayon? Baka mas mataas. Kasi yan na yung final Kasi pagka 2027 na, baka mapigil na. Na kailangan ngayon. Ngayon. Lalo na, questionable yung health ng presidente. Patay na yan, buhay. Patay ba yan? Buhay. Sino nandyan? Double? Question mark. So, hindi may tatago yan. Mawawala ng kuryente. Baka yung freezer, matunaw yung yelo. Pagka nagkaroon na ng mga walang kuryente, brown out, ay baka matunaw sa yelo. Aanda rin genset dyan. Ako, madidinig yan. Merong talagang freezer doon. Kasi Bird, love you. Pantero, love you. Kleptocracy government. Sir Dado, good evening. Sir Navar Bato says, I have a warrant. When will this stupid admin stop? So, ang shortcoming ni Bato, pwede naman siya tumayo Senator siya of the Republic. May bumoto sa kanya ilang milyon? 20 million? Number siya, di ba? Number 3. Duterte. Pwede siyang tumayo para kay Inday. Ano to, Bats? Tingin mo ba yung warrant na yan may visa dito sa bansa natin? Gusto mong pawalang visa yan? Tumayo ka. Kaya tinatakot ka Yun yung problema 4-star ka. May man. 4-star ka. Sa akin gawin yan, tangin lang yan. Warrant to pares. Magpersonalan tayo. Kasi ginagamit nila yung posisyon, yung power, yung authority para i-neutralize yung kalaban nila. Ikaw, perceive na kalaban nila. Kaya kung may warrant ka, tayuan mo. You were former chief of PNP. You're a 4-star. You're a senator. My God. If I were chief PNP, if I were a 4-star, if I am a senator of the Republic, I would have stood up and then tinapos ko na yan, mga putang ina nyo. Tantado kayo. And you're a strong Duterte supporter. Ba't nagtatago ka? Hindi. Paglabas namin, lumabas ka. Puta na, sino aresto sa'yo? Upakan ko. Upakan namin. Puta na nga. Ano ba jurisdiction nila? You're a senator of the Republic. Ano ba? Presume innocent until proven guilty in a court of law. Yan ang sa konstitusyon natin. Nagago tayo. And I will not allow a guilty verdict. Okay?